Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay mag-umpisa na po sa ating morning live devotion dito po sa lugar ng Door of Faith, Baluarte sa pangunguna po ni Pastora Marilu Maniego. Tayo po ay patuloy na magpuri at magpasalamat po sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. We worship you, we glorify your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sama-sama po nating awitin, marapat nating dakilaan. Hallelujah, Jesus. Marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahanga-hangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kumlihan, pag-asa ng lahat. Minsan pa po. Marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahanga-hangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat. Marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahanga-hangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kumlihan, pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod, lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat. Lahat ng tuhod, lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat. Sige po, magsambit tayo ng papuri sa ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Karapat-dapat ka sa aming mga papuri, O Diyos, sa aming pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
Napakasarap magsambit ng mga papuri sa inyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Purihin po kayo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, patuloy po kaming lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, O Diyos, naninigluhod na lumalapit sa inyo. Lord, patuloy nyo nga po kaming paging dapatin sa inyong harapan, bawat isa, O Diyos. Bigyan nyo po kami ng pusong dalisay, pusong mapagpakumbaba sa inyong harapan, upang lahat ng aming gagawin ay maging kalugod-lugod po sa inyong harapan, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Sa buhay, O Diyos, sa kalakasan, Panginoon, na patuloy niyong ibinibigay sa amin. Salamat, O Diyos. Tunay nga po na napakabuti niyo po sa buhay ng bawat isa. Tapat kayo, O Diyos, hindi po kayo nagbabago. Salamat po, Panginoon, sa dakilang pag-ibig ninyo na patuloy naming nararanasan. Sa umaga pong ito, hinihingi po namin yung mayamang pagsama ng inyong Santong Espiritu sa bawat isa. At sa anak niyo pong gagamitin upang maghatid ng inyong salita. Lord, kayo po yung maglagay sa kanyang labi ng inyong mga salita at yung bawat anak niyo pong makikinig sa umagang ito. Kayo po yung patuloy na magpaunawa, mangusap sa bawat isa, O Diyos. Ano man yung gawa ng kaaway, sa umagang ito, ngayon pa lang ay sinasaway na namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. In the name of Jesus, in the name of Jesus. At inaangkin na po namin yung katagumpayang nagmumula sa inyo, O Diyos. Salamat po, Ama. Salamat po, O Diyos. Kayo po yung mangusap sa bawat isa. Kayo po yung patuloy na maranasan namin, Panginoon, sa umagang ito. Banal na Espiritu. At sa inyo po namin ibinibigay sa umagang ito yung pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ating kapatid, Sister Rosemary de la Cuadra. Purihin po ang Panginoon sa mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Salamat po muli sa Panginoon at sama-sama tayong mag-aaralan, magbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Tayo muna nga po ay minsan pang manalangin. Aming Ama, Panginoong Hesus, banal na Espiritu, maraming salamat po sa umagang ito na kaloob niyo po sa amin, Panginoon. Salamat sa inyong presensya na patuloy naming nararanasan, nadarama, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sa umagang ito, hiling po namin patuloy niyong pangunguna't pagsama sa bawat isa, Panginoon. Lalo tigit sa akin na inyong gagamitin. Alam niyo kung hanggang saan lang ang aking kakayanan, kaalaman, Panginoon. Wala po akong magagawa kung wala ang tulong niyo, Panginoon. Sa inyo lang po ako umaasa. Hihingi po ako ng inyong karunungan, kaalaman na nagmumula sa inyo. Madalangin ko po kayong kumatagpo sa aming lahat sa umagang ito sa pamamagitan po ng inyong mga salita. At inaangkin po namin na pagpapalain niyo po kami sa pamamagitan ng inyong mga salita sa umagang ito. Kaya salamat po sa inyo ang papuri, pasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, pagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Isaiah chapter 55 verse 1. Sabi po dito sa aklat ng Isaiah 55 verse 1, sinabi ng Panginoon, lumapit kayo, lahat kayong nauuhaw. Narito ang tubig. Kahit wala kayong pera, lumapit kayo at kumain. Hali kayo, kumuha kayo ng inumin at gatas na walang bayad. Ito po ay, ang talata pong ito ay isang paanyaya ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ang sabi po ay, ito ay sinabi ng Panginoon. May tatlong bagay po tayo na pagbubulay-bulayan po dito, yung come, buy, and eat. Sabi po rito,
lumapit kayo, lahat kayong nauuhaw. Ito ay isang paanyaya ng Panginoon sa mga nauuhaw. Sabi po rito ay, narito ang tubig. Sa buhay po natin, napakahalaga ng tubig, di po ba? Amen. Sa ating physical na katawan. Kailangan nga daw po sa isang araw ay makaano tayo ng tubig, maka 8 to 12 glasses a day. Dahil ito ay kailangan ng ating katawan. At malayo sa karamdaman kapag tayo ay palainom ng tubig. Lalo na po sa panahon na ito. Bawal sipunin, bawal ubuhin. Dahil mahirap pumunta sa hospital pagka ganito ang iyong sakit. At maging sa panahon na ito, lalo na po ngayong panahon na ito ay panahon na ng taglamig. Kaya dito po ay hindi literal na tubig ang inaalok ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil ang tubig na sinisimbolo dito ay ang banal na spirito. Sabi po sa John chapter 7, sa verse 37, hanggang sa sumusunod pong talata. Nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, "Ang sinumang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin." Amen. Ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na spirito na malapit ng tanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi pa na ipagkakaloob ang banal na spirito ng panahong iyon dahil hindi pa nakabalik sa langit si Jesus. Ito, nung panahon po na ito ay hindi pa tinatanggap ng mga alagad ng Panginoon ang banal na spirito dahil hindi pa siya nakakaakyat sa langit. At ang inaalok dito ng Panginoon, sabi po rito, ay ang banal na spirito. Amen. At ito yung paanyaya sa atin ng Panginoon na bawat isa sa atin na kanyang mga anak ay kailangan natin ng tubig o ng kanyang presensya o ng kanyang banal na spirito. Kapag tayo ay anak ng Diyos, dapat lagi tayong uhaw sa presensya ng Panginoon. Amen. Napaka-sarap po na maranasan yung presensya ng Panginoon sa araw-araw. Kapag anak ka ng Diyos at naranasan mo na yung presensya ng Panginoon, ay talagang hahanap-hanapin mo. Kaya kapag ikaw ay anak ng Diyos, dapat talaga lagi tayong uhaw sa banal na spirito, sa presensya ng ating Panginoon. Sa aklat po ng Salmo, chapter 42, sabi po dito, sa verse 1 and 2, "Tulad ng usang sa tubig ng ilog ay nasasabik, O Diyos, ako'y sa inyo'y nananabik. Ako'y nauuhaw sa inyo, Diyos na buhay. Kailan pa kaya ako makatatayo sa presensya niyo?" Ito po ay awit ng pagkauhaw at pagkasabik sa presensya ng Panginoon. Pagkasabik sa Panginoon. Ang author po nito, ang sumulat po nito ng Salmo chapter 42 ay mga anak ni Korah. Sons of Korah, sabi po dito, mga temple musicians and assistants. Lalo na sa mga nasa music ministry, ay hindi lang dapat kapag linggo, awit ka ng awit sa Panginoon. Kundi katulad nito na sumulat ng awit, chapter 42, ay dapat andun lagi yung pananabik natin sa Panginoon, maging sa bawat isa po sa atin na kanyang mga anak, na lagi natin na kinakauhawan yung presensya po ng ating Panginoon. Amen. Dahil napakahalaga po na tayo ay laging babad sa presensya ng Diyos, lalo na po sa panahon na ito, na talagang kailangan tayo ay laging nasa patnubay ng banal na spirito. Ang sabi nga po sa kanyang mga salita, di po ba sa aklat ng Galatia, kapag tayo ay nasa
lumalakad sa patnubay ng banal na spirito, sa bunga ng banal na spirito, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Kapag tayo ay mayroong pag-ibig, mayroong kagalakan, mayroong kapayapaan, mayroong pagpapahinuhod, mayroong kabutihan, mayroong kagandahang loob, may kaamuan, may katapatan, may pagpipigil sa sarili, sabi doon, hindi natin malalabag ang utos ng Diyos. Dahil ito yung nais ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na nananabik tayo, lagi tayong uhaw sa presensya ng Diyos. Lagi tayong uhaw sa banal na spirito. Hallelujah. Dahil napakahalaga po nito sa ating mga buhay bilang kanyang mga anak. At pangalawa po, ang sabi sa ating mga talatang binasa sa aklat ng Isayas. Dito tayo. (55) verse 1 po sa ating binasa kanina. Ang sabi po, sinabi ng Panginoon, lumapit kayo, lahat kayong nauuhaw, narito ang tubig, kahit wala kayong pera, lumapit kayo at kumain. Sabi dito, kahit wala kayong pera, ang inaalok ng Panginoon ay libre po, walang bayad. Kaya gandang paanyaya po sa atin ng Panginoon. Binibigyan tayo ng Panginoon libre, walang bayad. Ngayon, mahirap sa panahon na ito ay may magbigay sa iyo ng walang bayad. Halos lahat binabayaran. Di po ba? Pero ang Panginoon, ang inaalok sa atin ng Panginoon ay walang bayad. Amen. At sabi po, bumili kayo. Ang sabi po, hali kayo, kumuha kayo ng inumin at gatas, walang bayad. Buy wine and milk without money and without cost. Libre nga po yung inaalok sa atin ng Panginoon. Ano po ba yung sinisimbolo dito ng wine and milk? Yung wine po ay, sinisimbolo nito ay espesyal, di po ba? At ang wine, katulad nga po ng Panginoong ay gumawa ng himala sa kasal, sa Kana, di po ba? Yung tubig ay ginawa niya na alak at hindi lang basta mababang uri ng alak, kundi espesyal. At yung inaalok sa atin ng Panginoon ay espesyal. Amen. Yung gatas ay, yung milk, alam natin na ito'y lalo na mula sa mga sanggol, kahit nga po hanggang sa atin, yung sinisimbolo po nun ay na makapagpapalakas sa atin. Yun yung nais sa atin ibigay sa araw-araw ng Panginoon. Espesyal na bagay. Mga bagay na makapagpapalakas sa atin. Kaya kapag tayo lumapit sa Panginoon, walang mahinang Kristiyano na laging lumalapit sa Panginoon. Walang manghihinang Kristiyano kapag laging babad sa presensya ng Panginoon. Kaya ang sabi po sa aklat din ng Panaghoy, Pahayag, chapter 3, sabi po dito, verse 17, hanggang sa sumusunod pong talata. Pahayag chapter 3, o sa aklat po ng Revelation chapter 3, sa verse 17, sinasabi ninyo na mayamang kayo, sagana sa lahat ng bagay at walang pangangailangan. Ngunit hindi nyo alam, nakaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan at hubad sa paningin ng Diyos. Kaya pinapayuhan ko kayong bumili sa akin ng ginto na dinalisay sa apoy, upang maging totoong mayamang kayo.
Bumili rin kayo sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya ninyong kahubaran at pati na rin ng gamot sa mata upang makita ninyo ang katotohanan. Ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Ang magtatagumpay ay pauupuin ko sa tabi ng aking trono, tulad ko na nagtagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking Ama. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na spirito sa mga iglesia. Amen. Ito ay yung church ng Laodicea, at ang church po ng Laodicea ay kilala sila sa pagiging sagana, pagiging mayaman, pero ang tingin sa kanila ng Panginoon ay hindi mayaman, kundi kaawa-awa at mahirap. Saan po sila mahirap? Sa pananampalataya. Kaya inaanyayahan sila ng Panginoon na bubili, sabi rito, ng ginto na dinalisay na apoy, na ibig sabihin ay tunay at subok na pananampalataya. Para maging tunay ang ating pananampalataya, ito ay nasa palagiang paglapit natin sa ating Panginoon. Di po ba? Sabi sa kanyang mga salita, Hebrews chapter 12 verse 2, siya ang nagbigay at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Kaya ang ating paningin ay dapat lagi natin na ituon sa ating Panginoong Hesus. Lagi tayong lumapit sa ating Panginoong Hesus. Kaya sabi rito, bumili kayo ng ginto na dinalisay sa apoy upang maging totoong mayaman kayo. Ang totoong mayaman ay yung may totoong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kahit marami kang pera, pero kung wala kang pananampalataya sa Panginoon, ang tingin sa atin ng Diyos ay kaawa-awa, poor, mahirap. Pero kahit ikaw ay madalas kumakalog ang palabigasan mo, pero meron kang pananampalataya sa Panginoon, mamaya pupunuin ng Diyos ang palabigasan kong ito. Amen. Ikaw ay totoong mayaman sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. At sabi po, bumili kayo sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya ninyong kahubaran. Ito po ay yung paglapit natin sa Panginoon. Pag-amin natin sa mga kahinaan natin sa Panginoon. Para maranasan natin yung presensya ng Diyos, lagi tayong umamin na sa ating pagkukulang sa ating Diyos. Lagi tayong lumapit sa Panginoon, manghingi tayo ng tawad sa Diyos, magpakumbaba tayo sa Panginoon. At ito yung sinisimbolo po nito ay yung katuwiran ng Diyos. Amen. Kapag tayo ay nakagagawa ng kasalanan, hubad tayo sa harapan ng ating Panginoon. At para matakpan ang ating kahihiyan, ay kailangan nating bumili ng damit, puting damit na sinisimbolo po ay ang katuwiran ng ating Panginoon. Lagi tayong lumapit sa Panginoon, magpakumbaba tayo sa Diyos. Ang sabi po, upang matakpan ang nakakahiya ninyong kahubaran. Hallelujah. At pati na rin ang gamot sa mata, upang makita ninyo ang katotohanan. Kailangan natin ang ating mga mata ay lagi natin ipinapagamot sa Panginoon para makita natin ang katotohanan. Amen. Kasi minsan, ang mata natin ay iba pag tumingin. Minsan di natin nakikita kung ano ba talaga ang kalooban ng ating Panginoon. Kailangan po ay lagi tayong hingin natin sa Panginoon na makita natin yung gusto talagang ipatanaw sa atin ng Panginoon. Amen. Yung katotohanan, lalo na po sa panahon na ito, ang gustong nais ng Panginoon sa atin ay maging malinaw ang ating mga mata. Hallelujah. Makita natin kung ano talaga
yung kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya minsan, maraming Kristiyano na kahit Kristiyano na ay nagkakamali pa rin, naliligaw ng landas kasi hindi nila makita ang katotohanan. At makakakita lang tayo ng katotohanan kapag lagi tayong lumalapit sa ating Panginoon. At ang sabi po rito, ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Sabi po rito, kailangan bilang mga anak po ng Diyos, tanggapin natin lagi ang pagtutuwid at pagdidisiplina ng Panginoon. Kasi yun po ay tanda ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Di po ba ang mga magulang sa kanyang mga anak, dahil mahal nila ang kanilang mga anak at ayaw mapahamak, ito ay kanilang tinutuwid at dinidisiplina sa pamamagitan po ng aral ng ating Panginoon. At sabi po, narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ng pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. At ang magtatagumpay ay pauupuin ko sa tabi ng aking trono, tulad ko na nagtagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking Ama. Lagi pong nag-aanyaya ang ating Panginoon. At kapag tayo ay nagtagumpay, habang buhay, walang hanggan, ay makakapiling natin ang ating Panginoon. Amen. At napakaganda kapag ating pinagbulay-bulayan talaga ang mensahe ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, ay napakaganda ng future natin bilang kanyang mga anak. Makakasama na natin ang ating tagapagligtas. Amen. Dahil kung hindi tayo laging lalapit sa ating Panginoon, hindi iyon ang magiging future natin. Pero kung lagi tayo na lumalapit at nagbubumabad sa presensya ng Panginoon, itong ating mga pagsumikhay na ito, ang bunga nito ay napakaganda. Sabi po rito, pauupuin ko sa tabi ng aking trono, tulad ko na nagtagumpay at naupo sa trono ng aking Ama. Di po ba? Katabi natin, kasama na natin ang ating tagapagligtas. Kaya sabi rito, lagi tayong makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu. Ang anak ng Diyos laging nakikinig sa tinig ng banal na Espiritu. At ang sabi pa po sa binasa natin, lumapit kayo at kumain. Hali kayo, kumuha kayo ng inumin at gatas na walang bayad. Kumain. Eat. Di po ba ang sabi ng Panginoong Hesus? Aklat ng Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Amen. Ang gusto ng Panginoon na kainin natin at ang inaalok na pagkain sa atin ng Panginoon ay ang kanyang mga salita. Amen. Kailangan po sa bawat araw, busog tayo ng salita ng Panginoon. Ngayon, marami tayong napapakinggan na mga lingkod ng Diyos na nangangaral. Huwag tayong magsawa na makinig ng salita ng Diyos. Amen. Huwag tayong magsawa na sa sarili natin na laging mag-aral at magbulay ng kanyang mga salita. Amen. Sapagkat napakahalaga po ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kapag tayo ay laging kumakain ng salita ng Diyos, ay lumalakas tayo. Di po ba? Dahil ang salita ng Diyos ay napakamakapangyarihan. At ang salita ng Diyos ay totoo at tunay. Walang salita ng Diyos na hindi totoo. Ang salita ng Diyos ay totoo. Sa John 17, di po ba? Ang kanyang salita ay totoo. Kaya, ang paanyaya po sa atin ng Panginoon sa umagang ito, lagi po tayong manabik sa presensya ng Panginoon, lagi tayong lumapit sa Diyos, lahat bumili tayo sa Panginoon, bibili tayo pero wala namang bayad. Ganun po kabuti ang Diyos. Lahat ng pangangailangan natin nasa Panginoon, kaya sa Panginoon po tayo lagi lumapit. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, lagi po tayo sa Panginoon lumapit. Dahil
siya po ang source ng lahat ng bagay. Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tayo ay laging manabik sa ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O purihin kayo, Panginoon. Purihin po kayo, aming Diyos, aming Ama. Purihin kayo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po na nasa inyong lahat ng aming pangangailangan, O Diyos. Salamat po, banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, nananabik kami sa inyong presensya, Panginoon. Nananabik kami sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kinakauhawan kayo ng aming kaluluwa. Hallelujah. 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 Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, Lord, patuloy po kaming lumalapit. Salamat sa paanyaya nyo sa amin. Sa bawat araw, Panginoon. Salamat po sa inyong Santong Espiritu, Panginoon, na binigay po ninyo sa amin. Dahil talagang alam nyo na kailangan namin ng inyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Walang bagay kaming mapagtatagumpayan kung wala ang inyong tulong. Walang bagay kaming makakaya kung wala ang banal na Espiritu. Kaya salamat po, binigay nyo kung ano talaga ang kailangan namin. Hallelujah. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoong Yesus. Purihin kayo, Panginoon. Salamat po sa inyo. Sa oras pong ito, dalangin ko po, Panginoon, tulungan niyo po kami. Lord, na huwag mag-atubili na laging lumapit sa inyo, Panginoon. Dahil sabi niyo nga po sa inyong mga salita, doon ay kakamtan namin, Lord, ang habag at kalinga na kailangan namin sa panahon ng aming pangangailangan. Kakamtan namin yun. Hallelujah. Kapag kami lumalapit sa inyo, Panginoon, hindi kami mapapahiya. Kung ano ang aming kailangan, Lord, ibibigay nyo, Panginoon. Hallelujah. Dahil alam nyo kung ano talaga ang aming need, Panginoon. Alam nyo kung ano talaga ang aming kailangan. At ang inyong banal na Espiritu po yun, ang inyong mga salita. Kaya salamat po, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na kayo ang gumawa sa aming mga buhay. Holy Spirit, malaya po kayo laging kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Purihin kayo sa umagang ito. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak saan mang dako naroroon ng bawat isa. Kayo po ang kumatagpo sa pangangailangan ng inyong mga anak, Panginoon. Kayo ang aming great provider, Panginoon. Kayo ang aming dakilang tagapaglaan. Kaya salamat po sa inyo. Sa umagang ito, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Hallelujah. Ang buong araw na ito, Panginoon, naangkin na po namin, nabubusugin nyo kami sa inyong mga salita at pupuspusin nyo kami ng inyong banal na Espiritu. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Naangkin namin ang inyong pagsama. Naangkin na po namin, Panginoon, ang inyong pag-iingat, Panginoon, at katagumpayan sa buong araw na ito. Purihin po kayo, Panginoon. Sa inyo po namin binibigay ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Purihin po ang Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan.